Okay, good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Bigman. Welcome to our episode 5 of our Tuturuan ka ni Bigman, Tara, mag-aral tayo. Okay? So, episode 5 to mga ka-Airsoft, mabilis ang sagot, mabilis ang pag-troubleshoot, mabilis ang kasagutan sa mga tanong ng ating ka-Airsoft, no? Kung ikaw mga ka-Airsoft, meron kang tanong na bumabagabag sa iyong kaisipan, tapos kailangan mo ng mabilis ang sagot, nandito na ako. Okay? Tuturuan ka ni Bigman, episode number 5. Ganun lang, naka-episode number 5 na tayo. Medyo malayo-layo na ang narating natin. Okay? Merong isang ka-Airsoft tayo, mga ka-Airsoft, na bumili sa atin ng ZZ. ZZ na purple, ganitong color. Oh. Ito yung rare edition, no? Yung ZZ, napakaganda nito. So, bumili siya sa atin. After 1 month, nagkaroon siya ng issue, nagkaroon siya ng problema. Sumusuka ng sumusuka ng bibis yung unit niya. Pakisabi, Airsoft Toys Factory, Mau. Ay, Kimgo. No? Sumusuka ng bibis yung unit niya. Ano ba yung kadalasan? Ano ba yung dahilan kung ba't sumusuka ng bibis? Number 1, bakit sumusuka ng bibis? It's either you have a busted HAPA rubber. Anong itsura ng HAPA rubber, mga Airsoft, no? So, pakita ko lang sa inyo ang itsura ng isang HAPA rubber para rin sa mga bagos, sa mga newbie dyan. Ganito ang itsura ng HAPA rubber. Ito. Okay, ayan, no? This is the inner barrel, this is the HAPA rubber. Okay? Ang trabaho ng isang HAPA rubber to hold the BBs. To hold the BBs para hindi sumuka. Okay? Tapos, si HAPA rubber din, ang pinaka nagbibigay ng direction dun sa BBs. Without the HAPA rubber, yung BBs wala magiging direction. Without the HAPA rubber, yung BBs tutulog. Okay? Ayan, makikita nyo, pakikita ko sa inyo. Ayan, ha. So, this is the HAPA rubber. Ayan, ha. Hindi tumulo yung bibis kasi hino-hold ng HAPA rubber. Tignan nyo, lalagyan ko pa ng isa para lang makita nyo. Ayan, no? So, ayan, nandyan yung mismong bibis sa taas. Meron ng nakaload. Itutulak ko to, babagsak yung isa, nakaload na to. Okay, ayan, ha? Ayan, okay. Ayan, tinulak ko. Okay, hindi pa bumagsak. Ibig sabihin, kaya pa niyang i-hold, no? Ayan. May babagsak na isa. Ba, ayaw pa rin, ha? So, inahawakan niya, 3 na, ha? Tignan natin. Ayan. 4. 5. Ba't ayaw bumagsak? Yan, no? Tignan natin, ha? Ayan, ha? Makikita. Ayan, bababa ko yung camera. Yan, para makita nyo. Ayan, ha? Okay, ayan, ha? Biro mo, hino-hold nyo, oh. Ayan, ayun yung bibis, oh. Ayan. Papakita ko sa inyo, susundutin ko, meron 5 bala yan. Ayun. O, di ba? Ang trabaho ng HAPA rubber is to hold the bibis. For example, walang HAPA rubber. Ito, inalis natin, ha. Ayan. Ayun, oh. Kita nyo? Ayun, oh. Ayan. Ayun, di ba? Ayan, oh. Ayun. Nalalaglag yung bibis, ayan, no? Ayun. Kasi, walang HAPA rubber na nag-hold. Pero, tignan nyo, kung merong HAPA rubber, lagay natin to mga Airsoft, ha? Okay. Ayun, okay, lagay natin, ayan, hindi basta-basta malalaglag yung bibis. Okay? Yan ang trabaho ng mismong HAPA rubber. To hold the bibis, tapos para bigyan ng direction yung mismong natin, yung mismong bibis natin. Okay? Ngayon, kasama ng HAPA rubber, mga Airsoft, is HAPA chamber. Ito yan. Okay? Yan. Ito yan, ha. Without the HAPA chamber, ito yan. This is the HAPA rubber. Okay? Tapos this is the HAPA chamber. Okay? Dito na nagaganap lahat ng bagay with the connection sa HAPA rubber. Kung mapapansin nyo, merong adjuster dito yan. Ayan, no? Yan. May adjuster dito yan. Dito ina-adjust yung tension. Yung tension. Ibig sabihin, pigang-piga, tamang pagpiga lang, or naka-loose.
Okay? Dito ina-adjust yan. Sa mga ibang unit like CC Shadow, iba ang pag-adjust. Okay? Yan yung topic natin ngayon kasi yung kay Airsoft natin, bumili ng Airsoft month ago, ngayon biglang nagka-problema yung unit niya. Actually, hindi naman problema. Talagang dumarating sa point na dahil gagamit ng madalas yung unit, so lumuluwang, it's either lumuluwang or kailangang dagdagan ng tension yung hop-up rubber. Okay? Ayan, kaya hindi issue yun, no? Number one, kung ang unit mo ZZ, yan nga, tulad ng unit ng ating Airsoft, kumuha tayo ng same sa unit niya para talagang hindi siya mahirapan. Okay? Kung ang unit nyo ZZ, number one, ang gagawin ninyo dito. Try to observe this. Ayan, no? Okay? Ayan, ha? So, ang gagawin ninyo, ipo-pull back ninyo kasi kailangan i-dismantle muna natin yung unit para ma-adjust natin. Okay? Pull back ninyo. Okay, ayan, ha? Pagka pull back ninyo, ito. Press ninyo to. Ito. Ayan. Ayan. Makikita nyo, aangat to, ha? Okay, aangat yan. Ayun, no? Umangat na. Tapos aalisin ninyo. So, ito na. Okay? Secure it. Ayan, siguraduhin na hindi malalaglag, hindi magagalaw, hindi misplace. Tapos, push forward. Okay, ayun na. Yan na, na-dismantle na. Okay, ito, siguraduhin ninyong hindi magagalaw, hindi mapipindot kasi naka-engage yung hammer. Walang gagalaw at walang mag-a-access dyan. Okay? Siguraduhin nyo lang na nasa gilid. Walang gagalaw, walang pipindutin, walang kahit anuman. Okay? Ngayon, ito na yung tinatawag na internals, slide internals. Okay? Ayan, ha? Together with the slide is the hop-up chamber. Okay? The push rod. This is the recoil buffer. Okay? Yan, makikita nyo na lahat sa loob. Ngayon, yung sinasabi ko na pang-adjuster sa mga ZZ, kung sa ibang unit nasa gilid, yan, nandito sa gilid, di ba? Si ZZ, pagkabukas mo, nandito na. Ayan, Ayan, Okay, yan. Pag in-adjust mo siya, counterclockwise, yun yung pag-loose, pagluwang. Yung clockwise naman na pag-adjust, yun yung yung clockwise is yun yung pagsikip. Okay? Ayan. Papakita ko sa inyo, ha. So, kuha lang tayo ng flat screw, syempre. Gagamit kayo ng isang flat screw. Okay, ayan, ha. Okay? Ito. I-adjust nyo lang muna to. Ayan. Ayan na muna natin. Ayan, ha. Okay. I-adjust ninyo going to the right. Konti lang. Dali. Hindi kasya itong screw ko, ha. Dumudulas. Hindi kasya. Okay. Yan. I-adjust nyo ng konti. Ayan. I-adjust nyo konti, ha. Konti lang. Konting turn lang, ha. Okay. Yan. Di na-adjust nyo na. Ngayon, papasok ninyo, a-assemble nyo na ulit yung unit. Dahan-dahan sa pag-assemble kasi pwedeng magkaroon ng problema, huwag pepwersahin, okay? Ayan, pasok nyo lang to, slightly press, then pull back. Okay, ngayon, syempre, testingin nyo na kung may malalaglag na bibis, di ba? Ngayon, maglagay tayo ng bibis. Ayan. Ayan, nilagyan natin, ha? So, ayan. Ngayon, papasok nyo, syempre, okay, kakasanin nyo. Titignan natin kung may malalaglag, ha? O yun, nalaglag. O, di ba? May nalaglag. So, ibig sabihin, kulang pa yung binigay natin na tension. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, aalisin natin to, magazine. Okay, tapos, ito, alisin nyo muna yung nandito. Kasi meron pa to, eh. Kaya naalisin nyo muna. Wala ba? Buksan natin. Ayan. Okay. So, wala na laglag na bibis.
Okay, yan. O, wala. Sa pagkakataon na yun, wala. O, di okay lang. Yan. Mag-a-adjust ulit tayo. Mag-a-adjust ulit tayo, okay? Konti lang rin. Yan, konti-konti lang. Hindi kasi pwedeng thoroughly isang buong revolution i-adjust natin kasi masyado namang ihigpit. Okay? Ngayon, pasok natin. Kasa. Tingnan natin kung may malalaglag. Ayun, no? Ang nakikita niyo yung bibis. Ayun, no? Yung bibis, itutulak ng loading nozzle. Oh, meron pa rin nalaglag. Di ba? So, ganun pa rin. Kalag ulit. Push forward. Konti ulit. 1/4 turn ulit. Kailangan mapagpasensya kayo, kailangan hindi kayo magmamadali, no? Kasi pag nagmamadali kayo, ang nangyayari, mapapahigpit kayo. Yan. Dahan-dahan lang, okay? Ngayon, tingnan ulit natin, pasok. Meron pa rin. Di ibig sabihin, kulang pa rin yung pagkaka-adjust natin. Adjust ulit tayo, ha? Okay. Yan. Ganun lang. Hanggang sa makuha natin yung pinakagusto niyang adjustment. Ganyan ang pagtotono, mga airsoft, no? Part yan ng pagtotono ng unit para, ayan. Pasok ulit, meron pa rin. Ibig sabihin, kulang pa yung pagkaka-adjust natin. Okay? Yan. Ganyan ang pag-a-adjust, ha? Kasi the more na ina-adjust mo to, the more na sinasakal niya yung half rubber. Okay? Hindi pwedeng sobrang sikip kasi pag sobrang sikip, masyadong maaaga yung wear and tear ng half rubber. Okay? Konting sikip pa. 1/4 turn lang, ha? Okay? 1/4 turn. Okay, yan. Pasok ulit. Kailangan mga airsoft, wag mainipin. Kailangan matyaga kayo, ha? Okay, pasok ulit. Kasa. Meron pa. Grabe. Yan. Yan. Ganyan lang, ha? Ang ZZ Shadow kasi, normal na talagang nag-a-adjust, no? Nag-a-adjust yung mismong ano niya, yung mismong tensioner niya, no? Ayan, ayan. Tignan natin. Huwag kayong kakabahan, no? Kung yung unit niyo sumusuka ng bala, dalawang bagay kasi yan eh. It's either sira na yung half rubber nyo or kulang lang sa adjust. Okay? Ang tanong, bago yung unit ninyo, hindi naman basta masisira yon, di ba? Isang dahilan kung bakit masisira ang isang half rubber kung hindi kayo nag-apply ng silicone oil at saka kung gumagamit kayo ng recycled na bala. Okay? Pero kung di nyo naman ginagawa yon, malamang sa malamang, malayo naman kayo sa pagkasira. Okay? Tignan natin, baka wala nang tutulong bala. Meron pa rin mga ka-airsoft. So, ganun pa rin. Adjust pa rin ng adjust, no? Okay. Yan. Okay? Adjust. Hanggang sa mawawala rin yan. Sabi ko sa inyo, no? Mawawala rin yan. Okay? Tingnan natin kung meron pa rin. Meron pa rin. Grabe. 2, 4, 6, 7. Ibig sabihin, 7 na beses na tayo nag-adjust. Okay? Okay? Uy. Ay, sorry. 7 na beses na tayo nag-adjust. Okay? Hindi ko na alis yung magazine. Lagyan natin ng bala, ha? 2, 4, 6, 7. 7 na. Ito yung pang 8 natin kung sakasakali. Adjust lang ulit. Okay. Ayan. Tingnan natin, ha? Basta, ayan, ha? Tulad nga nasabi ko, wag lang magiging mainipin, ha? Tandaan lang ang pag-adjust. Hindi pwedeng i-adjust agad ng sagad. Okay? Okay. So, meron. Isa pa. Meron pa talaga. So, kulang pa talaga, no? Okay, yan. Ito. Konti lang rin. 1/4 turn. Okay? Ayan. Mawawala rin yan, ha? Panoorin ninyo. Hindi pwedeng hindi mawala yan. Okay? Pasok. Kasa. Oh, ayun na. Wala na. Okay, di ba?
makikita nyo wala nang tumutulo. O di sige, mag-load tayo ng bala ha. Tignan natin kung wala nang tumutulo. Okay? Ayan, dinagdagan ko mga ka-airsoft ha. Lagay pa natin to ha. Ilagay pa natin to. Okay? Tignan natin. Wala nang tumutulo. Okay? Ayan, wala na. Ibig sabihin, okay na yung pagkaka-load niya, okay na. Ngayon, syempre, iputok na natin siya. Okay, no? Kasi, look target. Para, bago natin siya itabi, walang bala. Okay? Ayan. So, putok natin siya. Papakita ko sa inyo, no? Kung paano pumutok ang isang CC Shadow. The Everyman's Hill. The Shadow 2. Firing. Grabe, oh. Open slide. Kasi mga ka-airsoft, wala na siyang bala. Nakita nyo naman, no? Tumutulo kanina. Naalis natin. Release, release, then rest. Tignan ulit natin. Ngayong naiputok na natin siya, baka umadjust ulit siya. Baka kailangan uling sikipan. Okay? Tingnan natin. Okay. Meron isa. Okay. 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 Yang mga nalalaglag na yan, dahil nagkakasa tayo. Okay? Yan yung normal na laglag. Yung kanina kasi, kaya nalalaglag dahil walang nakaload, tapos kinasad natin, nagload, lumalaglag. Ito ngayon, ito yung normal. Okay, aalisin natin yung nakapondo rito ha, na bala. Dali ha. Okay. Ayun, okay, naalis ha. Mapapansin nyo to. Ito ha. Mapapansin nyo, ilo-load natin ulit. Ayan, mapapansin nyo to. Pasok. Wala. Okay? Pag kinasa natin, wala. Okay, ayan ha, wala pa rin ha. Pag nag-double tayo ng kasa, may isang malalaglag. Ayun, may nagdalawa nga, yo. Pag, ayan, wala na, ayan, walang lumalaglag. Pag kumasa tayo, dahil may nakaload na dyan, pag nagkasapa tayo, iluluwa niya yung isa. Okay? Ayan ha, pakita ko sa inyo. Ayun, iniluwa niya dahil may mga bagong nakaload. Isa pa. Okay, wala. Isa pa. O, ayun. Kita nyo? Ayan. Merong normal na nalalaglag yung bala. Ganito ha. Papakita sa inyo ipagpalagay na natin na nakalabas ha. Okay. Pengi ako nozzle. Meron ba nozzle dito? Ayan, ito. Ito mga ka-airsoft ha. Imagine nyo na lang nasa labas, okay? Ito. Hindi, dito na lang. Dito. Imagine nyo na lang nasa labas yan. Ito yan. Ito yung nozzle and together with the loading nozzle. Ito yun, no? Yan yun. Okay? Yan. Ngayon, edi wala pang nakaload dyan. Bali yan, ito yan, nakapwestong ganyan yan, mga ka-airsoft. Ayan. Yan, nakapwestong ganyan yan, ha? Yan, ha? Kasi itong square na to, dapat yan lalapat dito. Okay? Ayan. Ang forma niyan is ganyan. Okay. Kakasa tayo ng isa, ha? Kakasa tayo, okay? Umatras yan. Kakasa, ayun. Ito. Yun. Itinulak niya yung isang bala. So, yung isang bala is nakaload na rito sa barrel natin. Ganito kasi itsura niyan eh. Okay? Nakaload na rito. Nag-double kasa tayo. Ayun. So, dahil nag-double kasa tayo, meron na namang isang bala. Ibig ko sabihin, yung nakaload dito, itinulak na naman ng isang bala, kaya merong tutulo.
Yun yung normal na pagsuka ng bala. Ang hindi normal is yung ginawa natin, yung pinerform natin kanina. Okay? Yung pag kinasa mo, tutulo na agad. Pero kung nagdoble kasa ka, talagang merong tutulong bala. Okay? Yan yun. Ano yun, no? Ngayon, kung merong kang issue ganon, may trouble kang ganon, wala namang dapat ikakaba. Kasi, normal na nangyayari yun, especially sa Sisay Shadow. Tatandaan ninyo, ang Sisay Shadow kasi is a competition pistol. Naka-design sila to replicate kung paano talaga yung tunay. 'Di ba? Sa tunay, kahit anong baril, hindi pwedeng mag-double kasaka kasi magdo-double load yun. Sa tunay, i-eject niya yung unang nakaload. Sa airsoft, walang ejection na nangyayari. Yun ang pagkakaiba nila. Okay? Sa airsoft, kung halimbawa, kinasa mo na yung unit, natin bala. Okay. Sa airsoft, halimbawa, ito, walang load to ngayon, ha? Siguraduhin natin walang load. Sundutin natin ng clearing rod. Okay, wala siyang load ngayon. Pinasok mo, wala pa rin load. Kinasa mo, okay, naka-load na yan. Tignan nyo, hindi siya, tumulo, ah. So, ibig sabihin, kulang pa rin tayo sa adjustment. Isa pa. Alisin natin yung laman, kung meron man. Okay. Pasok natin. Kasa? Wala. Ayan, wala. Kanina meron lang na load, no? Ibig sabihin ganito. Yung pagsuka, try to observe. Kasi baka sumusuka kasi nagdadalawang load ka. Okay? Pero kung the first time na kinasa mo, sumuka siya ng bala, baka kailangan mong higpitan yung tension. Kaya sa baril, importante yung malawak ang kaalaman mo, yung troubleshooting na tinatawag. Hindi lahat ng issue ng baril issue na, no? Yung iba human error. Katulad niyan, halimbawa ngayon, ito sige. Ito honest to goodness, may load to kasi kinasa ko Ayun, no? Di ba? May load to. Okay? Pag ito, kinasa natin ulit, ibig sabihin magdo-double load. Kinasa mo, naglo-double load, tumulo yung bala. Okay? Katulad nito. Ito, walang load to. Ikakasa natin. May load na. May load na yan, ha? May isa na. Ikakasa ko ulit, maglo-load ulit yan. Tumulo, dalawa. Okay? Ngayon, meron pa ba? Ngayon, walang load to. Walang load, ha? Kasa ko. May load na. Naka-load na yan. Hindi siya tutulo. Tumulo. So, dahil lang, kailangan ko pagsikipan yung inner barrel. Konti pa. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan mapasensya rin kayo, no? Kasi, syempre, ang baril natin, hindi naman AI, full mechanical. So, kailangan, pinapakiramdaman mo rin. Kailangan alam mo yung gusto ng baril mo. Okay? Yan, darating to sa punto na okay na. Okay, dali, alisin natin kung may naka-load man. Ayan. Gamit ang ating cleaning rod, sinisigurado lang natin mga airsoft, no, na wala na siyang laman. Okay? So, papakita ko ulit sa inyo. Ganyan ang may barrel, no? Mapatunay man, mapa high-end man, mapa budget meal man, kailangan kabisado mo yung barrel mo, ha? Look, palagyan nga to. Okay. Ito na. Walang load. Medyo iyoyoko ko para makita nyo yung bagsak Okay, walang load. Okay, walang load walang laman yan nag-clearing rod tayo Pasok. Kasa natin. Hindi tutulo. Walang tutulo. Ido-double cut natin magiging dalawa yung load. Maglo-load ng panibago, iluluwa niya yung isa or dalawa. Ayan lo-load natin Okay. Another load. Ayun yung bibis nakikita nyo, di ba? Itutulak yan ng loading nozzle. Okay? So, ibig sabihin, iniluwa niya yung unang nakaload at nagload siya ng bago. Ganun ulit to. Kasa? Okay? Ayun ulit yung bibis. Ilo-load niya, itutulak niya yung unang nakaload. Okay? Kita nyo? Ayan.
mukhang nakuha na natin. Okay? Ngayon, may nakaload dito. Kung ikakasa mo, magdo-double pack, ayun yung bibis, itutulak ng loading nozzle, ilo-load niya yung panibagong bibis na natatanaw ninyo, iluluwa niya yung old bibis. Kita nyo, ay tatlo na. Okay? Again, may nakaload na isa. Okay? Ngayon, ikakasa ko ulit, ayun yung bibis na panibago, ilo-load niya ng panibago, iluluwa niya yung nakaload. Okay na. So on and so forth. Okay, ayan. Okay? Ayan. Open slide na kasi wala na nga nakaload. Okay? Ngayon mga Erso, kaya napakalaking bagay at napakahalaga na dapat na huwag kang magdo-double cup. Huwag kang magdo-double kasa. Kaya dapat alam mo yung unit mo kung nakakasa na. 'Di ba? Malalaman mo kasi yung unit mo kung nakakasa na pag naka-engage na yung hammer. Tapos ibig sabihin pag naka-engage na yung hammer, ibig sabihin ikinasa na. Pag ikinasa na, ibig sabihin may load na. Hindi pwedeng nakakasa na tapos kakasa ka pa ulit. Yun ang karaniwan na pagkasira. Sa mga unit like Sisay Shadow, medyo malayo tayo doon sa pagja-jam. 'Di ba? Pagja-jam ng bibis. Medyo sabihin na natin safe tayo. Pero sa mga other unit, delikado yung mag-double load kasi unang-una ang nababali is the loading nozzle ito. Pag ito nabali ito, ayan o, itong napakaliit na to. Kaya sinasabi ko sa inyo, wag kayong bibili ng second hand. Bakit? Imagine niyo itong napakaliit na yan, napakalaki ng silbi niyan. Pag yan nabali, tulad nito, ito, makikita niyo yan. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Ayan. Yung isa bali na. Ayan, no? Wala na. Okay? So ito, hindi na makakapag-load ng mahusay ito. Okay? Pero ito, makikita niyo meron. Ayan. Yan nakakapag-load na mahusay yan. Okay? Ito, wala na. Ito, meron pa. Ayan. Yan ang silbi niyan. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong bibili ng second hand na baril. Sa dami ng moving parts ng isang gas blowback pistol, sa dami ng moving parts niyan, isa lang diyan ang malfunction, isa lang diyan ang masira, hindi niyo napapakinabangan na mahusay ang baril niyo. Tatandaan niyo, hindi mura ang isang nozzle. Okay? Hindi mura ang isang nozzle. Mahal. Kaya, imagine niyo na lang, no? Yung unit ninyo, mabasagan ng loading nozzle tulad nito. Ayan, no? This is the nozzle. Okay? This is the nozzle. And this is the loading part of the nozzle. Hindi nare-repair yan. Hindi nagagawa yan. Hindi nagagawa ng paraan. Ganitong itsura niyan. Ayan. Isang defective, yung black defective, tapos yung red is, yan yung matino. Okay, ayan. Pinakita ko lang sa inyo, ayan. Kita nyo, may sungay versus walang sungay. Ayan to. Napakalaking silbi ng napakaliit na yan. Ito wala. Okay? Yun. Kaya, yun lang. So, yung topic natin ngayon, nakafocus kung paano gagawan ng paraan yung pagsuka ng bibis ng isang Sisay Shadow. Okay? Yun yung topic natin ngayon. Yun ang diniscuss ko. Actually, meron pang isang topic mamaya no? Pero mamaya na lang, ipapakita ko na lang sa inyo na kung paano natin gagawin. Okay? Ngayon, isa pa, ang next kasi topic natin is yung inlet valve and output valve. Titignan ko kung maidi-discuss ko ngayon kasi may mga review and unbox din tayo ngayon. Pero titignan ko kung maire-review ko maya-mayang konti. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po and have a blessed day.